Nagamon ba sa inyo lahat, Alpot? Bigatla. Hihingi rin siguro ako ng tawad dapat sa mga Duterte, higit sa lahat sa VP natin. Kay Inday Sara. Hingi sana ako ng tawad sa mga Duterte, higit sa lahat kay Inday Sara. Hinahamak ko siya eh. Talagang naiisip ko na guilty ako. Sana nananahimik sa Davao yun. Pinahamak ko siya eh. Mga kababayan, vested interest. Hindi siya dapat humingi ng tawad lang sa mga Duterte, sa taong bayan, dahil pinahamak niya ang milyon-milyong Pilipino na alam pala niya sa sinapupunan. Sa sinapupunan pa lang ng nanay niya, si Bangag Jr., ay sumisinghot na ng pulburon. Kung inilagay niya sa sworn statement niya na itong kapatid ko, nagsasmuggle ng pulburon, ng sinisinghot, may kaso kaagad yun dahil pwede nilang kasuhan at gamitin yung sworn statement niya bilang kapatid na nakita ng dalawang mata niya na ang kapatid niya ay bata pa lang at sa kasalukuyan ay nag-a-addict, pati yung si Sandro Marcos na nandyan sa Kongreso. Pero lahat ito palabas. Huwag kayo magpapalinlang kasi ginagamit ang mga Duterte dito. Malupit ang laban natin, mga kababayan. Even within our group, may laban. Kasi ganito talaga ang realidad. Hanggat hindi napupuksa ang mga demonyo, hindi matatapos ang laban natin. Tingnan natin to. Ang hassle, si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Si Presidente, si Tatay Digong, nandito sana sa piling natin. Ang dami kong pagsisisi. Ang iyak pa niya, labas sa ilong. Di ba alam niya yung iyak? Na ganun, si Presidente, nandito dapat. Ang dami kong pagsisisi. Pero naisip ko rin. Pero sa totoo lang, kinakausap ko si VP noon, noong 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo. Naisip ko pa, nung kinakausap ko si VP noon, noong 2021, wala siyang kabalak-balak sa pagtakbo. Mga kababayan, lahat ito ka dyan. Narinig mo nyo ba na nag-sorry si Amy Marcos sa inyo? Sa taong bayan na niloko niya? Mamaya, ano pa sinabi ng bruha? Para sa national, rehistro na siya para making. At nung kinakausap ko pa si VP noon, noong 2021, wala siyang kabalak-balak tumakbo para sa national, nakarehistro na nga siya para mayor. Sinabi ko sa kanya unang-una, dapat biguin ang napakarami na sumusuporta iyak putang ina. Sinabi ko sa kanya unang-una, huwag mong biguin ang mga Pilipinong napakarami. Napakadami na ka, na ikaw ang inaasahan, na ituloy ang pagbabago. Takainan to, no? Parang yung mga acting katulad kay Virus na parang kulang talaga sila sa chorvanes. You can't disappoint us. Maraming umaasa. You can't disappoint us. Maraming umaasa. Yung tanging asa ng nakararap. Ikaw lang ang tanging pag-asa. Dapat presidente pinatakbo mo kay Inday. Hindi yung adik mong kapatid. Dapat ang pinush mo, si Inday ang presidente, si Bangag ang vice president, o hindi mo na siya pinatakbo. Dapat noon pa lang, hindi ka namin titigilan. Kahit ano pang gamit mo, lalo na ako. Dahil 2015, sinuportahan ko ang pamilya mong Bangag. Okay? Kaso, maaga pa lang, bago pa umupo, nalaman kong mga abnormal pala kayo at mga tunay na magnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi ka nga nag-sorry sa taong bayan. Puro Inday Sara, sorry kaluluo, yung mga Duterte, chuchu-chuchu, Alpo, mga ganyan. Sabi niya. Ikalawa? Siguro kung anong mangyayari. Mo yung pamilya ko. Hindi tayo sigurado. Iisipin na darating ang araw na uupakan kayo, yura. Tignan mo yung pamilya ko. Hindi naman natin iisipin na darating ang araw na uupakan kayo, ang babalo. Pangalan, talagang aping-api ang pamilya, ganyan ang politika. Hindi aping-api ang pamilya ng mga Duterte. Ang aping-api ang bawat Pilipino na pinagnakawan nyo noon magpahanggang ngayon ng mga kapatid ng pamilya mong mga demonyo. Yes, kung meron pang may lagpas sa demonyo, yun yung pamilya mo, Amy Marcos. Huwag ka magpanggap kasi kung totoo yung pag-disclose mo na adik si Bangag, inilagay mo sa papel yan. Sworn statement dapat at ikaw nag-push maaga pa lang ng impeachment ng kapatid mo para hindi si Sara Duterte ang pinagkakaisahan ng kapatid mo ng Bangag na administration. Kaya itigil mo yung script mo dahil kulang ka sa acting 101. Ang pag-iyak hindi galing sa ilong. Napinila mga Duterte. Ngayon, nag-uusap kami. Sa akin, kasalanan mo to dinamay-damay mo pa ako
Sabi Oh. ko talaga, dinamay kita para hindi ko na maakalain magkakaganito. Higit sa lahat, isipin natin, Isipin ang natin. mayor ka lang, ano kaya ang gagawin sa iyo? Anong gagawin sa syudad mo, sa Davao, sa buong Mindanao? Ang acting, tingnan mo, tingnan ang acting ng bro. Mindanao. Buti nga, Wala VP namang ka, luha. kahit papano, number 2 sa buong bansa. May paninindigan. Puro drama, no? Kundi tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, paulit-ulit. Hindi lang naman nung tumanda siya at mamamatay na. Kundi talaga buong buhay yata namin. Parating binibilin si Bongbong. Wala ni binibilin si Bongbong. Unang-una ulitin ko. 2024 pa lang. Okay, nag-uusap kami. Daryl Yap, ayan, na sinasabing lalabas na si Amy kasi nga, sabihin niya na addict yung kapatid niya. Mga kababayan, ang strategy nila ay emotional appeal. Ginagamit ang Pangulong Duterte na kunyari, awang-awa sila sa pamilyang Duterte, awang-awa sila kay Inday Sara kasi nga, mga kababayan, ay pinagkakaisahan ng mga maletas kongresistas at ng bangag administration. Make up your mind. Kung sincere si Mangga na ang kapatid niya ay panagutin at gusto niyang si Sara Duterte ang mag-take over, nung November, nung nagsalita siya dun sa INC, na sinabi niya, bata pa lang, alam niya na yung kanyang kapatid ay, eto, nabanggit na natin to, na isang addict, okay? Kung matino ka na para ka sa bayan, ano ba pinag-usapan natin dito? Di ba para sa bayan? It's not about Duterte lang or Marcos o si Hoda. Ang pinag-uusapan natin dito, kung paano makatakas sa kahirapan ang mga Pilipino ng 110 million Filipinos. Sabi ko, alam nyo, kahit i-impeach nila si Inday, magwagi yung mga hinayupak na rin. I'm just giving it hypothetically, okay? Ang mga Duterte, hindi magugutom yan. Kasi, unang-una, may mga negosyo at may mga profesyon sila. Abogado, ganito, ganyan. Inday, si Inday, hindi yan magugutom. Ang asawa niya, abogado. Pero tignan ninyo, ang magugutom sino? Sino maapektuhan? Pilipino. So walang pakialam si Amy Marcos sa inyo. Kasi ginagamit niyo yung pangalan ng mga Duterte na awang-awa naman. Para naman kayo mabudol. Ay, ang galing. Suportahan natin si Amy Marcos uli sa 2028. Okay? So, suportahan natin siya kasi concerned siya sa mga Duterte. Kausapin ko nga kayo. Kayo lalo yung mga palangga ko sa Europa, sa ibang bansa. You're not fighting for the name Duterte lang. You're fighting na para maupo, let's say for example, si Inday Sara o nung nakita nyo si Pangulong Duterte na may pagbabago talaga sa bayan kasi nakita nyo na may magandang ginawa, na may matinong ginawa. Hindi lang kayo na pangalan is Duterte or De La Cruz or San Pedro or whatever, ano mga pangalan. Hindi tayo lumalaban sa ganun lang, mga palangga. Kaya itong laban natin sa politika, hanggat malakas tayo, walang perfecto sa bawat panig. Kaya ngayon pa lang, yung mga matatakaw sa boto, katulad ni Dilima, yung mga nagpapahipo ng susubels, dapat ngayon pa lang pinupuksa na natin sila. This is not about sa mga apelyedo, mga pangalan, tutututu. Lahat ng haharang-harang at nakikita na natin na pwede kayong iskamin. Kung kaya kayong iskamin sa $1 euro na bulaklak, how much more kapag nasa loob na sila ng Malacanang at mag-kiss us kay Inday Sara? Ilang milyon ang kaya nilang nakawin? It's the same story. Yung laban natin sa Dilawan, sa mga bangagan, let's say for example, naupo na si Inday, tapos pag hinayaan natin itong mga matatakaw o mga matatakaw sa buto o mga nagpapahipo, nagpapakita ng mga susong namamaga, na mga retokadang suso, wala tayong pinagkaiba. So, ang gagawin na lang natin, mag-vlog na lang tayo mag-vlog, dakdak na lang tayo ng dakdak. Di ba? Dakdak na lang tayo ng dakdak, pero wala pa rin pagbabago sa taong bayan. Kasi kung totoo si Amy Marcos, gusto kong buksan ang inyong mga isipan na panagutin niya si Bangag at sinasabi niya nakikita na kay Inday Sara, nakikita niya kay Inday Sara na magiging good leader kasi yun ang konteksto ng mga pinagsasabi niya na magaling si Inday. Bakit hindi siya nag-file ng sworn statement noong time na binuking niya ang kanyang kapatid? At di ba? Anong ginagawa niya? Pinagtatakpan niya yung kapatid niya. Obstruction of justice yun. Alam mo pala, nagsasmuggle yung kapatid mo ng pulburon. Kung matino siya, mga kababayan, nag-report siya sa PNP, NBI, DOJ, o yung kapatid ko,
Imbestigahan nyo yan. Ito. Ako bilang kapatid, nakita ko kung paano sila simungat. Nakita ko yung mga pag-smuggle nila ng mga pulburon. Dapat, mga palangga, kung talagang mahal ni Amy Marcos, eto na lang, ulit-ulitin ko sa inyo. Kung mahal niya yung Pilipino, in the first place, hindi niya tinandem kay Inday Sara. Alam mo palang adik ang kapatid mo. Ang totoo kasing kwento niyan, okay? Akala ni Amy Marcos, siya ang magpapatakbo ng Pilipinas. Kaso lang mas tuso si Lisa Tanas. Kung talagang mahal ni Amy Marcos, si Inday bilang kaibigan, sana last year pa o nung 2024 pa, nung binubugbog na si Inday ng pinsan niyang magnanakaw, si Romualdez, si Tambaloslos ng kapatid niya ni Lisa Tanas, dapat binlock and white niya, mag-file ng impeachment sa kapatid niyang adik at siya ang mag-witness. Kasi nagsalita siya na ang kapatid ko, bata pa lang, ngayong Semana Santa, ibinilin siya ng tatang ko, ng tatay ko, ng ama ko, na yun, nabantayan mo yung kapatid ko. Anong ibig sabihin yan? Bakit pinababantayan yung kapatid niya? Kasi nga addictus, dahil sinabi niya. Pababantayan ba yan kung nasa matinong pag-iisip? Yung mga pinagsasabi niya, mato nila daw pansit. Naalala niya, pumunta siya sa Daheg. Ano sabi ng mga minions ni Amy? Yung mga bataan ni Daryl Yap, nako, ayan na, magkikita na, eto na. Nagpakalat pa sila, nalalabas na si PRRD. Ano nangyari sa hearing ni Amy? Napalabas ba si PRRD?